Paano na nga ba makakapunta sa Canada ang mga caregivers ngayon? Linawin po natin. Lumiit na nga ba ang pathway para sa mga caregivers to Canada? Totoo ba na wala ng LMIA jobs ngayon ang caregivers from outside of Canada? Ang sagot po natin ay yes and no. Bakit gano'n ang sagot ko? Yan ang ating topic ngayon guys sa ating video. Kaya stay tuned mga caregivers. Panoorin ang ating video ngayon. And don't forget to subscribe to my channel. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hello guys! Si Ate Menchie po ito muli sa ating Menchie's Philcan Live. Muli isang topic guys para sa inyo about Canada. At kung gusto niyo ang ganitong mga topic, you may consider subscribing sa ating Menchie's Philcan Live. Salamat po sa mga nakapag-subscribe na sa ating channel. Pwede rin kayong mag-share ng video ko sa mga friends and family nyo. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Live. And you can join and be a member of this channel. Salamat po pala sa ating mga channel members. Thank you kay Richel Dumalag, Adelfa Salon, Franklin O5 Bakilod, kay Imelda Leal, kay Bong Manubag, kay Joyax Carcueva, Alma Napoles Tequin, Nani Emmy Vlog, kay John Canlas, Che Vidal Lanado, Lisel Belenson, JMC, thank you kay Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat sa inyong support sa ating channel. Ngayon guys, ang ating topic para sa mga caregivers. Kasi yung iba sa inyo nagtatanong sa akin, paano po ba nga pumunta ang caregiver ngayon sa Canada? Ano pong job? Anong pwedeng applyan? Yon. So, linawin natin guys. Lumiit na ba ang pathway ninyo going to Canada? Wala na nga po ba yung LMIA jobs? Ang sagot ko ay yes and no. Yung yes, sapagkat meron pa rin pong LMIA jobs pero sa province na lamang ng Quebec. So, kung mag-a-apply kayo sa mga jobs na naka-advertise, sa mga job bank at iba pa, ang inyong piliin na lang po ay yung sa probinsya o sa mga bayan or cities na Quebec. Dahil po outside of Quebec, hindi na po nagpa-process ang IRCC ng LMIA jobs. Mga temporary foreign worker with LMIA, wala na po yon. Why? Sapagkat po, yun ay pinagsama na sa isang bagong programa, ang Home Child Care and Home Support Worker. Bakit naiiba ang Quebec? Ang Quebec po ay may sarili silang programa doon. Basahin ko po yung paglilinaw na nasa IRCC. Yan. Basahin ko po sa inyo. Notice, important information for employers hiring in-home caregivers from overseas. Yan, outside Canada. If you're submitting an LMIA application on or after June 18 of 2019 with the intention of hiring a caregiver from outside of Canada for a position located outside of Quebec, please be advised that IRCC will not issue a work permit to foreign national allowing them to work for you. Kung daw ang employer ay mag-a-apply ng LMIA, kung outside of Quebec, hindi sila mag-i-issue ng work permit. Anong ibig sabihin? Quebec lang ang pwede nilang issuehan ng work permit with LMIA. Okay guys, yun po ang paliwanag. In most cases, the foreign national that you name in your LMIA application must already be in Canada with a valid work or study permit in order to be eligible for permit based on LMIA. So, kung kayo'y mag-a-apply ng LMIA, dapat ang i-hire ninyo ay nasa loob na ng Canada. Yan po yung mga probinsya na hindi Quebec. Ontario, Alberta, Manitoba, British Columbia, lahat ng probinsya. Kung sila ay mag-a-hire with LMIA, nasa Canada na. Hindi outside of Canada. Okay, yun po ang sinasabi. At yun po yung matagal na from June 18 pa of 2019. Ilang beses ko na rin po itong nabibigyan ng pahapyaw na paliwanag, pero yun nga, medyo nalilito pa rin ang iba sa inyo. Kung LMIA jobs, Quebec na lang. Pag nag-apply kayo sa mga temporary work na hindi Quebec, kailangan pumasok yan sa programa na kasunod nating i-discuss. Ang Home Child Care Provider and Home Support Worker. Yun na po yung pilot program na mag-stay hanggang 2025.
Pilot program yan, ibig sabihin pansamantala lang. Maganda ang pilot program na ito guys kasi ito ay permanent residency. PR program po ito at 1 taon lang na Canadian work experience, magiging permanent resident na kayo. Maganda sana. Sana, bakit sana? Kasi po, ang hindi maganda, kakaunti po yung slots. Sa dalawang programang ito, 5,500 na mga slots lang or na positions meron. Kasama na yung nasa loob pa ng Canada. Kaya konti na lang ang manggagaling outside Canada. Kakaunting mga Pilipino ang makaka-apply. Diba? Ang dami nating caregivers na gustong mag-apply dito. Yun ang napansin ko na kulang po yung slots. Yun guys, okay? So, wala na ngang LMIA jobs, pero meron namang pilot program na home child care and home support worker. Paano ba ang programang ito? Sa programa pong ito guys, kailangan nyo lang ng 1 taon na pagtatrabaho sa Canada. Kung may 1 taon na kayo, magiging PR na kayo. Kung wala pa at mag-a-apply kayo pa rito, magtatrabaho muna kayo. Ang tawag sa inyo ay Gaining Canadian Experience. Yon. Pwede po bang pupunta dyan sa programang ito? Pwede po. Ito ang mga requirements. Kailangan magkaroon muna kayo ng job mula sa isang Canadian. It could be kamag-anak mo or kakilala mo o di kaya nag-apply ka sa kung saan ka man nag-apply. Bahala ka nang kumuha ng employer mo. And then number 2, kailangan meron kang English test. Kasi PR program ito guys. English test na ang kailangan po ninyo requirement dito is CLB, Canadian Language Benchmark number 5. Ayan po, makikita nyo ang CLB 5 requirements for IELTS. Kailangan din ninyo ng education at least 1 year of Canadian post-secondary. Ang 1 year Canadian post-secondary guys ay at least 3rd year college sa Pilipinas kung hindi ka nag-K-12. Okay? Kung nag-K-12 ka naman, 1 year lang of college. Sabi ng iba, mas maganda raw kung tapos ka mismo ng college. Well, kung tapos kayo ng college, mas mabuti. Okay. And then, ito pong education ninyo, kailangan ninyong ipa-assess. Education, Credentials Assessment, ECA. Saan? Sa WES, World Education Services, or kahit na saan po na institution na allowed ng Canadian Immigration para sa ECA. Okay guys, yun ang 3 major requirements. Job, English test, at saka ang inyong education. At iba pang mga requirements para sa PR. Ilagay ko po ang link sa ating description box para inyong mabasa pa ng todo. So ngayon, kung kayo qualified dito, asikasuhin nyo na, hanap kayo ng trabaho, na caregiver kayo or home support worker kayo. Caregiver po para sa bata at caregiver para sa matanda or other mga may kapansanan at iba pa, yun ang hahanapin niyo ninyong trabaho. Kung meron na kayo niyan na kontrata, mag-IELTS na kayo, mag-ECA na kayo, and then mag-open kayo ng profile sa IRCC at ipasok nyo na doon ang inyong ilang mga importanteng mga dokumento. I-ready na ninyo pong i-upload dyan pagdating ng midnight of January 1. Yan, yung hating gabi po ng pagpapalit ng taon. Bakit hihintayin pa yon? Kasi pupuno na po yung 2023. Ang hinihintay po natin ay 2024 opening. Pag nag-open ito guys, sabay-sabay pong nag-upload at napakabilis mapuno. Yun po ang isang hindi maganda. Puno agad. Sa loob lang po ng ilang oras, puno yun. Mapupuno ka agad po yun. Kaya kung hindi kayo mabilis, baka hindi kayo makapasok. Kaya kailangan ready kayo mag-upload ng inyong mga dokumento. Okay guys? Yun. And then, pag nakipasok ng inyong application dyan, hintayin nyo na lang na ma-approve. Pag na-approve na, then come to Canada. At mabilis na. Gain 1 year of experience and then PR. Yun po yun. Ang ganda sana, no? At kung madadagdagan sana yung slots, mas maganda. Okay, guys? Yan ang main pathway ngayon ng mga caregivers sa Canada. Kaya po sinasabi natin na lumiit na dahil umunti yung slots. But anyway, pwede pa rin sa Quebec. Yun. At isa pa, ang mga caregivers pwede rin po mag-apply sa mga Provincial Nominee Program. May mga probinsya na magaganda po ang Provincial Nominee Program
at tumatanggap ng mga caregivers, mga nurses, and other health practitioners. Ililink ko po sa ating description box ang mga PNP program na pwede ninyong i-browse at inyong mapag-aralan as your entry as caregivers to Canada. Ayan guys. So, sa tanong na may pag-asa pa bang pumunta ang caregivers sa Canada? Of course, meron guys. And come 2025, ang pilot program na ito ay maaaring mabago, maaaring paramihin nila ang slots, o maaari namang i-stay nila as is. Depende po sa mga desisyon ng IRCC. Good luck sa inyo guys, lalo sa mga caregivers na nag-aabang palagi ng mga update tungkol sa Canada. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, please subscribe to my channel at salamat sa mga nakapag-subscribe na. Thank you sa mga nag-join na channel members natin. Thank you kay Richel Dumalag, Adelfa Salon, Franklin O5 Bakilod, kay Imelda Leal, kay Bong Manubag, kay Joyax Carcueva, Alma Napoles Tequin, Nani Emmy Vlog, kay John Canlas, Che Vidal Lanado, Lisel Belenson, JMC, thank you kay Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat sa inyong support sa ating channel. Yan na muna guys. Si Ate Menchi po ito mula sa Toronto, Ontario, Canada. Thank you and see you next time.